Okay mga bossing, usapang requirements tayo. So marami nagtatanong sa akin ng mga requirements. Gusto nila bago sila magbigay ng initial payment na 5,000 pesos, dapat alam nila yung requirements. Good point naman talaga, no? So dapat bago ka mag-initial payment ng 5,000, sa sarili mo, sigurado kang kaya mong i-provide yung mga requirements na hihingin sa'yo. So basic lang naman mga boss. Siyempre ang kailangan dyan yung identity and citizenship. So PSA, birth certificate, voter's ID, marriage contract, and passport. So yun lang yung ano doon. It's either alin doon sa apat, no? Isa doon, pwede na. Siyempre yung mga government issued ID. Kailangan dyan yung driver's license, dapat professional. So isa yon. Then supporting na lang ng postal ID, UMID ID, o kaya naman national ID. So supporting na isa doon. So put sa driver's license, so dalawa yan. NBI, importante. Dapat may NBI ka din, no? Dapat bago, hindi expired, And proof of garage. So hanapan ka dyan ng proof of garage. So dapat kung yung bahay mo nakapangalan sa'yo, kailangan mo ng tax declaration. Kung yung bahay naman na ini-stayan mo hindi sa'yo, sa kamag-anak mo o kaya nirerentahan mo, kailangan mo humingi sa kanila ng tax declaration, proof lang na talagang sila may-ari at kayo pinapatira doon sa bahay na tinutuluyan nyo. Then pipicturean nyo yan, yung space. So syempre dapat bukod doon sa tax declaration, dapat yung bahay mo may safe parking area, may parking space siya. So pipicturean mo yan, yung lapad, yung haba ng parking space. Then i-google map mo na rin, screenshot. Kung sakali naman yung bahay mo, yung inuupahan mo, walang garahe, advice ko lang sa'yo, maghanap ka ng malapit na for rent na space o kaya parking space na pinaparentahan. So kailangan mo mag-provide ng documents, agreement na ikaw ay nagre-rent doon sa parking space na yan. Okay? Then of course, kailangan mo rin dyan ng 2x2 picture. Pa-picture ka na, bossing, kasi kailangan yan. Then, yung medyo crucial sa iba, yung bank records. So dapat meron kang active bank records for 3 months. Hindi naman importante kung may lamang malaki or may laman na may mga transaction na malalaki. Ang importante lang meron kang bank records na active for 3 months. Kasi hihingan ka ng bank statement saka bank certificate. And of course, siyempre, kailangan mo rin ng TIN ID. So lahat naman siguro tayo may TIN ID, no? And kapag on-board ka na, yan siyempre, re-record tayo dyan ng medical. And also drug test, which is kailangan naman talaga yun. Lalo na babiyahe tayo ng pampasayero. So isa sa mga requirements yun, medical at drug test. And of course, sa mga nagtatanong ilang taon ba yung pwede mag-apply. So tinanong ko yan sa admin, sabi sa akin naman, pwede naman kahit 70 years old ka. Basta meron kang fit to work. So kailangan mag-provide ng fit to work. So di ba magandang balita yan sa mga senior natin na nahihirapang mag-apply dahil sa edad. So welcome naman kayo dito. Ang importante lang, ma-provide nyo rin mga requirements na hihingi sa inyo. So mga boss, kung interesado kayo, ilalagay ko sa comment section yung QR code. Scanin nyo yun. Pag-scan nyo, fill upan nyo. So, importante yun. Kasi once na nakapag-fill up kayo doon, na-submit nyo yun. So doon may tatawag sa inyo from Green GSM platform ng mga staff para bigyan kayo ng schedule kung kailan kayo attend ng orientation. And kung may mga question kayo, pwede rin nilang masagot. Okay mga boss, sana nasagot ko na yung tanong nyo about requirements. Soon, siyempre magbigay lang ako ng ibang mga updates. Kung di ka pa nakapollow mga boss, follow mo na para updated ka palagi. Alright, see you boss!